Hello sa inyong lahat! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin at bago pa lang sa aking YouTube channel, ako po si Madel de los Reyes, kasalukuyang nagtatrabaho as domestic helper or katulong dito sa bansang Espanya. 4 na taon na ako dito last year, August 12. At meron na rin akong temporary resident at kailangan akong mag-renew bago mag-expire sa April 2024. Tulad ng marami sa inyo, nangarap din ako noon na makarating dito sa Europe. Nagdasal talaga ako kay Lord na tulungan niya ako makarating dito. At ako na ang pinakamasayang tao sa mundo at hindi niya naman ako binigo. Kaya sa inyong lahat na nangangarap na pumunta ng Europa, tiwala lang sa inyong sarili at dasal sa ating Panginoon na makakarating din kayo dito at matutupad nyo ang inyong mga plano at pangarap para sa inyong sarili at syempre para sa inyong pamilya. Nagtrabaho ako sa Taiwan ng 12 years sa isang company doon sa Chunan. Masaya naman magtrabaho sa factory kasi machine lang ang kaharap mo. Trabaho at dorm lang ang halos nagiging buhay doon. Minsan gala din naman kapag may pera or bagong sahod. Nangarap ako noon na pumunta ng Canada. Maraming beses akong nabigo at na-scam. Pero hindi ako tumigil kasi alam ko na magiging maganda ang buhay ko kapag nakarating ako doon. Kaya ang last baraha ko, nagpunta ako ng Hong Kong para mag-work doon as domestic helper. Stepping stone ba para makarating sa minimithi kong bansa. Pero talagang sinusubok ata talaga ako kung hanggang saan ang kaya ko. Masyadong maselan ang Chinese na amo na napuntahan ko sa Hong Kong. Imagine nyo, 2 na kaming Pinay na katulong nila at 2 lang naman ang bata at hindi naman malaki ang bahay. Pero grabe magpatrabaho. Bawal humawak ng cellphone. Nakiusap na nga lang ako na baka pwede kahit 10 minutes. Then ang mga pagkain namin puro processed food tulad ng hotdog at mga frozen food. Sobrang late magpatulog. 12:00 or 1:00 ng madaling araw. Yung ginagawa niyang mahirap para sa amin ang trabaho na pwede namang maging madali. Na-stress ako ng sobra doon kaya pinili ko na lang mag-break contract kesa sa kalusugan ko naman ang malagay sa alanganin. Kaya ang nangyari, nag-work ako doon ng walang sahod dahil ako pa ang nagbayad sa amo ko ng 1 buwan dahil nag-break contract ako. 3 weeks lang ako doon. Hindi talaga kaya. Sayang man ang pera na ginastos ko sa training at sa pag-a-apply. Wala, ganun talaga. Iniisip ko na lang na at least nakarating ako ng Hong Kong. Gumala muna ako doon bago umuwi ng Pilipinas. Pero hanggang labas lang ako ng Disneyland at ng Ocean Park. Ang mahal din kasi ng entrance fee. Tapos mag-isa lang ako. Hindi rin ako mag-e-enjoy. Kaya inisip ko, kailangan ko magtipid dahil hindi doon natatapos ang pangarap ko. Umuwi ako ng Pilipinas pero may bagong pag-asa na dumating. Hiring ang Poland at pwedeng lumipat ng Spain. At yun na nga, sa tulong ng Panginoon, may mga tao siyang ipinadala para makatulong sa ating kinabukasan. Hindi man ito ang pinapangarap kong bansa ay okay na rin. Mahalaga may trabaho pa ring naghihintay. Pumasok ako ng 350,000, makarating lang ng Poland. At grabe, ganun pala kahirap ang trabaho na nag-aantay sa amin doon. Magbubuhat pala kami ng mga mabibigat na kahoy. Magsasalansan at ang pinakamabigat, yung magtulak ng wheelbarrow na punong-puno ng mga reject na kahoy para itapon sa labas. Kaya marami sa aming mga kasamahan, ang ilang araw pa lang lumayas na kasi hindi nila kaya ang trabaho. Nagtiis ako doon ng 2 buwan. Nag-ipon ng pamasahe at pang-alawan sa pagpunta ng Spain. Bakit nga ba sa Spain ang pinuntahan ko at hindi ako nag-stay ng France? Wala kasi akong kakilala sa France at wala din akong idea na malaki pala ang sahod doon. Andito kasi sa Spain ang mga dating ka-work ko sa Taiwan. Sila ang tumulong sa akin sa paghanap ng bahay na matitirhan at nag-guide na rin para sa mga gagawin ko para makahanap ako ng trabaho dito.
Kaya ang advice ko sa inyong lahat, meron talagang nakatakda para sa atin kung saan ba tayo dadalhin ni Lord. May mga bagay na gustuhin man natin pero hindi para sa atin. Meron si Lord na dahilan, kaya laban lang sa mga tao na nagsisimula pa lang mag-apply o nag-aantay ng inyong working permit or ng inyong visa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Sabi nga, habang may buhay may pag-asa. Hindi madaling maging katulong, lalo na sa mga first-timer. Hindi pala sapat yung marunong tayo ng mga gawaing bahay. Hindi rin pala sapat na marunong tayo mag-alaga ng bata. Ganon din yung marunong tayong magluto. Hindi pala yun ang kahaharapin natin. Need nating makisama sa ating mga amo. Need nating makiramdam. Magtanong ng paulit-ulit kahit ayaw natin para maiwasan natin magkamali. Lakas ng loob at determinasyon ang kailangan natin dito. Huwag sana kayong susuko agad kapag nahirapan kayo kasi sabi nga nila walang sumusuko na nagwawagi.